Noong November 12, 6 na araw na ang nakalipas. Tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa barangay San Rafael. Marami ang nawalan ng bahay, lalo na ang mga taong may kapansanan. Si Kurt ay isa sa mga nakaligtas. Siya ay 25 taong gulang na may problema sa pagkilos. Kaya nahirapan siyang lumikas at ngayon ay nakararanas ng matinding takot at kaba. Sa video na ito, makikita natin kung paano binigyan ng psychological first aid si Kurt. Isang biyasang PFA provider na si Jen at ang kanyang kasama na si Aya ang magtutulungan sa prosesong ito. Ba nung sa PFA training kahapon? Parang di kita nakita. Andun ako, di mo ba ako nakita? Di ba meron dong na-discuss something about sa mga breathing exercises? Hindi lang Remember siguro mo? kita nakita. Oo. Masaya naman siya kasama, di ba? Like, okay naman siya. Kamukha mo nga. Uy, tinan mo yung mag-isa lang siya. Oh. Hala, bakit mag-isa lang siya? Para siyang hindi mapakali or parang may something sa kanya. Tara, punta natin. Tara, lapitan natin. Sir, okay lang po ba kayo? Opo, okay lang po ako. Pwede ko po bang malaman kung ano yung pangalan nyo? Kurt po. Kurt, anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? Ano po kasi, may drill po kasi kanina. At di po ako agad nakasabay dahil sa kondisyon ko. Drill. Yung earthquake drill kanina. Opo. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Nung nakaraan po kasi, sa amin, lumindol. At ako din po kasi yung huling lumabas. Kurt, ako nga pala si Jen. Ito naman si Aya. Siya yung isa sa mga kasama ko. PFA provider kami. Okay lang ba sa'yo na makausap ka namin sandali? Okay lang po. Kung ganun, Kurt, gusto ko malang malaman mo bago tayo magsimula na importante dito is kailangan maramdaman mo na safe ka at hindi ka namin pipilitin kung hindi mo kaya talaga mag-share. At kung may nararamdaman ka man na hindi ka komportable dyan sa pagkakaupo mo, sabihin mo lang sa amin, ha? Bali, Kurt, yun nga, bago tayo magsimula, gusto ko lang sanang ulitin yung mga nasabi ni Aya kanina na meron tayong mga responders, medical teams. So kung meron kang maramdaman na stress or napagod ka o hindi ka komportable, pwede mo kami sabihan anytime. Sige po, medyo kinakabahan lang po ako ngayon pero at tingin ko naman po, safe ako dito eh. Ay, meron din tayong matubig dito. Kung kailangan mo ng tubig, meron tayo. Kurt, huwag kang mag-alala, nauunawaan ko naman yung nararamdaman mo. Usually, normal lang siya sa mga taong kagaya mo na nakaranas ng lindol. Kung okay lang sa'yo, meron tayong gagawin na grounding exercise. Simple lang naman siya, tapos si Aya yung magde-demonstrate sa'yo. Sige po, okay lang po. Ayos lang ba sa'yo? Like, mga inhale-exhale lang naman to. Gusto mo sabayan ako? Sige. Una, inhale tayo. Then exhale. Isa pa ha. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Okay, you did good, Kurt. Salamat sa kooperasyon mo. Bali, Kurt, anong naramdaman mo ngayon after nung grounding exercise niyo ni Aya? Mas kalmado po ako ngayon. Okay. Mabuti naman kung ganun. Kurt, meron lang sana akong gustong itanong sa'yo. Nung mga panahong lumindol, ano yung pinakamahirap na nangyari sa'yo? Hindi mo siya kailangan ikwento ng detalyado ha. Ikwento mo lang kung ano yung mga bagay na kaya mong ikwento. Makikinig kami. Ma'am, mahirap po kasi. Hindi po ako agad nakagalaw ng lumindol. Tapos po hanggang ngayon yung paa ko sumasakit pa rin. At dahil po doon, naramdaman ko din nung lumindol, natatakot po ako sa mga aftershocks. Totoo nga yan, Kurt. Sobrang doble yung hirap, lalo na sa sitwasyon mo. At least, ginawa mo yung lahat para ma-overcome yan, lalo na ang hirap-hirap na ng sitwasyon mo na ganyan yung nararamdaman mo.
Yung kaba at takot na nararamdaman mo, normal lang yan pagkatapos ng crisis. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin yan, nag-aalala ka lang. Huwag kang mag-alala, huwag mo nang alalahanin yan. Narito kami para tulungan ka. Kurt, para pala sa kondisyon mo sa paa, matutulungan ka namin kumonekta agad sa mga medical volunteers para ma-check siya agad. Kung gusto mo naman sa mas tahimik na lugar, meron namang mga volunteering na gagabay sa'yo. Sige po, ganun po ba? Tamang-tama po, gusto ko rin po kasing mapacheck up yung paa ko. Maganda yan. Pagkatapos ng pag-uusap natin, sasamahan ka namin agad sa medical tent. Kurt, meron pa pala akong gustong idagdag na tanong sa'yo. Pwede ka bang malaman kung ano yung naging way mo para ma-overcome yung nangyari sa lindol? Pwede mo naman siyang sagutin kahit yung simpleng bagay lang, hindi naman yung pinaka-need na detalyado or like detail talaga. Ano po kasi nung lumindol po, sinubukan ko pong manatiling kalmado at yun po, sumunod po sa mga instructions. Malaking bagay yan. Nagawa mong maging kalmado despite of the situation. Di ba, Aya? Tama, sa kabila ng kahirapan mo sa pagkilos, dyan sa paa mo, nagawa mo maging kalmado at makinig sa instructions dahil na rin yan sa lakas ng loob mo. Kurt, meron din pala tayong mga PWD support teams na sanay tumulong lalo na sa mga crisis kagaya ng mobility at kaligtasan na nararapat mo rin namang matanggap na kailangan din maging accessible for you. Sige po, pag-iisipan ko po pero malaking tulong po yun. Maliban pa dyan, meron din tayong mga psychosocial support teams na bumibisita dito araw-araw. Kung gusto mo nang makakausap ulit, pwede ka lang bumalik dito anumang oras. Gusto ko lang din pala ipaalam sa'yo yung mga sinyales after ng mga karaniwang nangyayari after ng sakuna. So usually, nagkakaroon ka or like pwede mong maramdaman yung hirap kang makatulog, tapos magugulatin ka, tapos mag-aalala ka sa mga nangyayari sa paligid mo or like iniisip mo yung kaligtasan mo. Usually, normal lang yan at karaniwang kumakalma yan ng mga ilang araw o linggo. Sa ngayon, huminga ka lang ng dahan-dahan at i-surround mo lang yung sarili mo sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. At iwasan mo yung pagkakaroon ng mga misinformation o mga bagay na nakakapagbigay ng stress sa'yo. At mag-focus ka lang sa mga bagay na nakapagpabigay or like nakapagpa-feel sa'yo ng pagiging normal mo. Kurt, may pipigay din kaming listahan para sa mga service na available sa'yo. Yung medical tent para sa paa mo, yung PWD desk para sa karagdagang suporta, pati mga DSWD social workers na pwedeng maging help sa financial support. Tsaka meron din tayong mga mental health hotlines na kakailangan. Kasama na rin dyan yung social media accounts ng LGU para dun ka makakuha ng mga updates sana sa relief distribution para di ka mag-alala pagdating sa needs mo sa mga pagkain. Maraming salamat po, malaking tulong po yan. Huwag kang mag-alala, sasama kami sa'yo para pagtapos nito, hindi ka mag-isa. Yun po, wala na po akong tanong. Maraming salamat po talaga. Salamat din sa pagtitiwala mo sa amin, Kurt. Ano ba, sir? Dito lang kami, ha? Hindi, kaya naman po.